Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo dyan. Welcome sa aking channel. Brother OG po, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa Exodus. Pero kagaya ng ating ginagawa, bago tayo mag-umpisa mag-aral, magbasa, makinig, tayo muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos naming makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa, nagbigay buhay sa lahat ng may buhay. Lord, salamat sa araw na to dahil kami na naman po ay makakapagbasa, makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po dahil ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Lord, samahan mo po kami, turuan, gabayan, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako, O Diyos, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Again po ulit, welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Last time isinare ko sa inyo ang chapter 17 na may pamagat na ang bukal mula sa malaking bato. Ito yung uhaw na uhaw ang mga Israelita. Dumaing sila kay Moses at lumapit naman si Moses sa ating Diyos. At yun nga, sa malaking bato, bumukal ang tubig at nakainom ang mga Israelita. At pangalawa dito sa verse 8, mga kapatid, ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita, mga kapatid, naglaban sila. Sa tuwing itinataas ni Moses ang kanyang kamay, ang kanyang tungkod, na nanalo sila. Ngunit pag nangalay ito at binaba niya, sila po ay natatalo. Kaya ang ginawa, pinaupo siya at itinaas ang kanyang kamay at sila po ay nanalo. Siyempre po yan ay sa tulong ng ating Diyos, sa kapangyarihan ng ating Diyos. Dito mga kapatid sa chapter 18, may pamanggat po itong dinalaw ni Jethro si Moses. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 18, verse 1 mga kapatid. Nabalitaan ni Jethro, biyenan ni Moses at pari ng Midian o pari sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moses at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moses sa Midian kasama ang dalawa nilang mga anak. Sabi dito, Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moses nang ito'y ay isilang, ako'y dayuhan sa lupain ito, sabi ni Moses. Ang pangalawa na may Eliezer sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga sabi dito, ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng Paraon. Sabi pa dito, sinama ni Jethro ang asawa ni Moses at dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuan niya o nina Moses sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, pinasabi niya kay Moses, darating ako riyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Kaya't sinalubong sila ni Moses. Nagbigay galang siya sa biyenan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda.
Doon sila nangumustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moses ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh sa pagligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi pa niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Paraon at mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyenan ni Moses. Mga kapatid, nagkwentuhan sila at kwento ni Moses ang lahat ng pangyayari, yung ginawa ng Diyos sa kanila, yung kapangyarihan na ginawa ng Diyos at yung mga ginawa sa mga Ehipsyo. Ikwento niya sa kanyang biyenan na si Jethro, mga kapatid. Verse 13, may pamagat itong ang paghirang sa mga hukom. Ulitin ko lang, ang paghirang sa mga hukom. Verse 13, mga kapatid. Kinabukasan, naupo si Moses upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moses sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mo ginagawa ito? Ang mga tao maghapong nakapaligid sa iyo. Solo siya na ginagawa niya yun, mga kapatid. Kaya napansin ito ni Jethro. Sumagot si Moses, mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Nagtatanong sila, ano ba ang kalooban ng Diyos? Lumalapit sila kay Moses para magtanong kung anong kalooban ng Diyos. Kaya lahat ng tao nakapaligid sa kanya at nagtatanong ito isa-isa, mga kapatid. Kaya inaabot siya ng maghapon na nandun siya. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katuwiran. Bukod doon na pinapaliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Pinapaliwanag niya ang mga tuntunin at mga utos ng Diyos, kagaya din ng ating pagbabasa ng Biblia, yung ating mga sharing, mga kapatid. Ito rin ay sinasabi ko rin kung ano yung nasa Biblia at alam ko kayo rin ay binabasa nyo ulit ito para malaman nyo yung mga tuntunin ng Diyos at mga inuutos sa ating lahat. Amen. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong ginagawa. Pinapahirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin. At ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Si Moses mismo ang lalapit at siya ang magtuturo. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Yan ang dapat hanapin, yung may takot sa Diyos. Mga kapatid, ulitin ko lang. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapagnasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50 at 10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganon ang gagawin mo,
siya naman ang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. No, kumuha siya ng tagapamahala sa 1,000, sa 100, sa 50 hanggang sa 10, mga kapatid. Naulitin ko lang, kung ganoon ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pa nga maayos ang anumang suliranin ng taong bayan, mga kapatid. No? Kukuha siya ng mga taong mapagkakatiwalaan, yung may takot sa Diyos. No? Sila ang mamamahala. Ganun po. Verse 24, mga kapatid, pinakinggan ni Moses ang payo ng kanyang biyenan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libu-libo, sa daan-daan, sa 5,000 at sa 10,000. Sila ang naging palagi ang hukom ng bayan at sabi dito, ang malaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moses at sila na ang lumulutas sa maliit na kaso. Amen. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moses at umuwi sa sariling bayan. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 18, mga kapatid. Una nga, dinalaw ni Jethro yung kanyang biyenan, si Moses, at ang paghirang sa mga hukom. At yun nga, maraming tinatanong kay Moses, at si Moses naman lumalapit sa ating Diyos. At sinasabi naman ni Moses kung anong sinabi ng ating Diyos, kung ano yung kalooban sa kanila. Pero sa atin, mga kapatid, tayo ngayon ay binigyan ng authorization na makalapit ng direkta sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa tuwing tayo mananalangin, in Jesus' name ang ating sinasabi. No, napapakinggan niya ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo, at ang ating Panginoong Kristo ang naglalapit nito sa kanyang Ama para sa ating mga panalangin. Ganyan po, at isa-isa rin, nawa kayo din, mga kapatid, nawa kayo rin ay dumating ang time na kayo rin ay mag-sharing, kayo rin ay magturo sa inyong pamilya ng salita ng ating Diyos. Magkaroon kayo ng Bible study sa loob ng inyong tahanan, dahil pagka may salita ng Diyos sa inyong buhay at sa inyong tahanan, magpapatuloy ang pagpapala ng ating Diyos, ang protection sa inyo, dahil pinapapasok nyo sa tahanan nyo ang ating Diyos na buhay. Ang kanyang salita, pinag-aaralan nyo, pinag-uusapan nyo, pinagbubulay-bulayan, at ito yan dapat nyong i-meditate araw at gabi, yung inyong mga napapag-aralan. Isip-isipin nyo yan at gamitin ninyo sa pang-araw-araw nating pamumuhay ang salita ng ating Diyos. Ito ang ating protection. Ito ang ating sandata, ang salita ng ating Diyos, upang ang lahat din makakilala sa ating Diyos na buhay, kung ano ang kanyang mga ginawa noon, kung paano niya pinahirapan ang mga Ehipsyo, kung ano mga inuutos niya, kung paano siya nagbibigay ng pagpapala sa mga tao, at upang makilala rin natin ng lubos ang ating tagapagligtas. Yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Makikilala natin siya, paano siya nangaral, paano siya namuhay ng matuwid, ng ayon sa kanyang Ama, at paano siya pinahirapan, at paano rin siya nagtagumpay. No? Paano niya pinagtagumpayan ng lahat? Ang sanlibutan, pinagtagumpayan niya, at ang kamatayan ay kanyang pinagtagumpayan, at muli siyang nabuhay para sa kapatawaran. Kapatawaran mo, kapatawaran ko, at kapatawaran nating lahat. Amen and amen. Salamat sa ating Diyos, sa kanyang salita na ating nabasa na naman. Purihin natin ang ating Diyos. We worship you, O Lord God. We glorify your name, O God. Salamat po, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat po muli sa inyo, mga kapatid, sa pagsama nyo na naman, sa suporta nyo sa aking mga sharing na salita ng ating Diyos. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Samahan nyo po ako. Alisin nyo na yung mga isipin, yung mga problema. Dahil yan ay aayusin na ng ating Diyos. Ilalapit natin yan sa ating Diyos. At sigurado ko, nakikinig siya ngayon sa oras na to, mga kapatid. Nakikinig siya sa iyo at sa ating lahat. Magsiyo ko tayo. Aming Diyos,
na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na gumawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, dinadakila o Diyos, at iniibig ng buong puso't kaluluwa at ng buong kalakasan. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan na naman ngayong umagang ito. Ngayong araw na to, Lord, sa iyong mga salita, salamat po dahil ito'y tumatak sa aming mga puso. Itinuturo mo na naman na kami maging maayos, lumapit ng maayos, sa iyong magtiwala o Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit o God. Salamat sa patuloy na lakas na loob, talino at sipag na binibigay mo sa mga pastors, sa patuloy mong paggabay sa kanila, sa mga leaders, sa akin na kahit sa simpleng paraan, Father God. Salamat po sa guidance upang ako'y magpatuloy na mag-share, maghayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord. Salamat po dahil dininig mo na at narinig ang bawat panalangin namin lahat, O Diyos. Salamat po. Lord, salamat po dahil alam kong aayusin mo na rin ang buong Israel, O Diyos. Magiging maayos na sila. Magkakaroon na ng kapayapaan muli sa iyong bayan na pinili, O Diyos. Salamat, Lord. Ganon din alam kong hindi mo rin po pababayaan ng bansang Pilipinas, ang Hong Kong, ang Japan, ang Amerika, lahat ng bansa, O Diyos, aayusin mo, lilinisin, gagabayan, bibigyan ng kapayapaan, kasaganahan at katagumpayan ang bawat bansa, ang bawat taong iyong ginawa, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagdinig mo, sa pagbigay sa aming mga panalangin. Salamat po, Lord. Salamat po. Magiging maayos na ang buong daigdig. Magiging masaya. Magiging matagumpay. Alam kong darating na ang isang araw, O God. Malapit na yan, Lord. Nalalabas ang bawat anak mo sa tahanan, sa kalsada, na wala ng suot na mask. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Lord, and I speak blessings. Ipagkakaloob mo sa lahat ng tao, sa aking mga mahal sa buhay, sa lahat ng aking kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng tao, biyaya, blessings after blessings sa ipagkakaloob mo, pagkain, pera, magagandang bagay, Lord, nakaloob mo, Lord. Kalakasan, kagalingan, kasiyahan, katagumpayan, Lord, ang ipagkakaloob mo sa lahat ng tao, sa lahat ng iyong anak. Thank you, Lord, for all the blessings and guidance, protection, at sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa guidance na ibinibigay mo sa akin, sa tahanang ito, sa lugar na to, at sa buong daigdig. O God, salamat po. Magpapatuloy kami ng paglilingkod sa iyo. In Jesus' name, sasamahan mo kami at lagi kaming magtatagumpay, O God. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay. Ang mga nakikinig ngayon, magiging maayos, masaya, matagumpay na ang kanilang mga buhay. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal na hindi nagbabago sa lahat ng tao, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat po. Muli mga kapatid, magmahalan tayo, magpatawad at magpakumbaba. Salamat po. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.